Tuloy ang pag-ulan at lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Cavite at Maynila. Napilitan nang sumuong sa baha ang ilan para makapasok sa trabaho. Live mula sa Kawit, Cavite, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Hanggang ngayon ay lampas sa sakong pa rin yung baha dito sa bahaging ito ng Tirona Highway, isa sa mga pangunahing kalsada dito sa Kawit, Cavite. Ito yung sitwasyon na hatid ng masamang panahon dito sa Cavite, pati sa ilang karatig lugar. Ilang pag-ulan dito sa Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ang baha lampas sakong hanggang tuhod. Kahit napahirapan itong baybayin, may ilan pa rin dumaraan dito dahil kailangan maghanap buhay. Ilan sa nakipagsapalaran dito si Raven de los Reyes na dahan-dahang inuusad ang kanyang motorsiklo sa baha. Sobra rin po. Kasi may pasok. Doon po na dedehado rin po sa bagyo. Iba naman ang naging diskarte ni John Lorenzo. Sa malayong lugar niya iginarahe ang kanyang motorsiklo. Sinusuong niya ang baha mula sa kanilang bahay sa pamamagitan lang ng paglalakad. Mahirap siya sir kasi ganito kayo may trabaho, hindi ka makapunta na mas maayos, di ba? Kasi dapat nakamotor ka. Ganun. Kasi yung motor ko nandyan sa Bacoor, hiniwang ko. Bukod sa Kawit, baha pa rin sa ilang bahagi ng Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite. Ang tubig mula gutter level hanggang lampas tuhod, kaya pahirapan ang pagdaan ng light vehicles. Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa may Bacoor, Cavite. Merong isang sasakyan na nasiraan ng gulong pero hassle itong palitan dahil meron pa ring baha na lampas sakong hanggang sa mga oras na ito, pasado hating gabi. Sa Maynila, mistulang lawa rin ang naipong baha sa ilang bahagi ng Taft Avenue malapit sa UN Avenue. May mga nakatutok na kawani ng Manila Traffic and Parking Bureau para gabayan ng mga motorista. Mahirap po yung sitwasyon nila kasi po pag dito po, madalas po sila titirikan. Lalo na po dito, papunta pong Pedro Hill. Malaking perwisyo ito para sa mga motorista na kailangan pa rin bumiyahe kahit masama ang panahon. Mahirap siyempre, inaabot yung makina namin eh. Malaki talaga katulad nga kagabi. Hindi ako nakauwi sa bahay dahil sa malalim nga ang baha. So Susan, ito pinapakita ko ito yung bahagi ng Visita Street at ito hanggang Sakong dito. Pero pag mula roon abot binte yung lalim ng baha rito at yung hindi natin matatawarin yung epekto nito sa kabuhayan ng mga taga rito. Kausapin natin yung isang residente rito, si Kuya Joseph. So gaano po epekto ng ganitong baha para sa mga residente tulad nyo? Ano po kasi, mahirap po pag baha, wala pong mabilhan na pagkain, katulad po yan, sarado po yung mga establishmento. Ayun, so ito si Kuya Joseph, isa sa mga naapektuhan nga sa mga naapektuhang residente rito sa Kawit, Cavite. Dito ang latest mula rito. Balik sa inyo sa studio. Susan? Salamat, Bam Alegre. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.